Samantala, matapos ipatigil ng Korte Suprema ang pagpapatupad ng reproductive health laws sa loob ng 120 araw, isang Purple Vote campaign ang isinagawa ngayong araw ng mga sumusuporta sa RH law. Layunin ng grupo na maipakita at maipaalam sa publiko ang kahalagahan ng naturang batas. Narito ang ulat ni Perceline Pialago. Kahit na inihayag na ng Malacanang at Kamara na nirerespeto nila ang status quo order na inilabas ng Korte Suprema laban sa nakatakdang implementasyon ng RH law, hindi pa rin daw magbabago ang sentimiento ng ilang grupong sumusuporta dito. Doon ay nalulungkot ako at nagawa ito ng ating kataas-taasang hukuman, pero ito ay isang proseso na kasama sa ating demokrasya at lahat tayo ay dapat sumunod. Pero naniniwala ako na sa bandang huli ay magtatagumpay ang RH law. Sa tulong ng pinagsama-samang puwersa mula sa iba't ibang organisasyon sa bansa, naglunsad ngayong araw ng isang Purple Vote campaign. Purple Vote on May 13. Purple Vote. Purple Vote on May 13. Purple Vote. Purple Vote. Layunin ng kampanyang ito na gisingin ang mga botante sa kahalagahan ng reproductive health law. Plano ng mga RH advocates na magpakalat ng listahan ng mga kandidatong hindi pabor sa RH law. Ang purpose ng aming paglalabas ng mga pangalan ng mga anti-RH na kandidato ay upang automatically ay hindi sila isama ng mga botante doon sa mga pagpipilian nila. Kung ang mga anti-RH ay maiboboto at mailuluklok sa Kongreso, sa susunod na Kongreso, sa 16th Congress, ay magiging problema ng mga mamamayan sapagkat sasagkaan nila ang pagpapatupad ng batas na ito. Kaya aamyendahan nila ang kasalukuyang batas upang maging inutil at hindi maganap ang mga probisyong pinangako ng mga authors. Pero paglilinaw ng grupo, ang kampanyang ito ay iba sa Team Patay at Team Buhay posters na nakapaskil sa simbahan ng Bacolod. Samantala, ikinatuwa ng mga obispo ng Simbahang Katolika ang pagpapatigil ng implementasyon ng RH law. Ayon kay CBCP Episcopal Commission on Family and Life Executive Secretary Father Melvin Castro, bagamat temporary victory lamang, ay masaya pa rin daw ang simbahan. Ito rin anya ay isa ring hamon sa mga botante na mailuklok ang mga kandidatong pumapanig sa buhay at pagpapamilya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Perceline Pialago.